It's a beautiful Wednesday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is our 49th episode na po. And this is a program of the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Greg Sagman. We are being helped and supported by the Provincial Information Office headed by the head of this department, Attorney Marilu Duca Castillo. I am your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay. And meron na naman po tayong bagong kwento tungkol sa pagninegosyo na ihahatid sa inyo sa araw na ito. Pero bago po tayo magtungo doon, gusto ko lamang po malaman ninyo kung ano po ang aming mission and vision at kung ano-ano po ang mga serbisyon pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa 49th episode ng The Ledipo Business Hour. Sa mga kakabukas po ng inyong mga Facebook pages, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kasamahan ko dito sa Provincial Government of Albay. Good morning po sa inyo at syempre sa lahat ng nanonood. Our program po, ginagawa namin ito para po makapag-inspire and motivate po ng mga nanonood sa amin upang magbukas na ng inyong mga sariling negosyo. Gusto po namin na ma-realize ninyo na marami pong potential itong ating probinsya ng Albay. We want to be the entrepreneurial hub of excellence and we want to be the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country as well. So sana sa kwentuhan namin ng ating bisita sa araw na ito, marami kayong matutunan at magbukas na rin kayo ng sariling negosyo. Kasi syempre, pag mas marami nagbukas ng negosyo, mas gaganda ang buhay natin, mas aangat, mas uunlad, and maraming matutulungan ang bawat negosyo na nagbubukas. So, sana may matutunan kayo sa amin. So, please welcome, join me in welcoming our visitor for today, Miss Hannah Lita, owner of Tia Diling's Pansitan. Good morning and welcome to the program po. Good morning, ma'am. Ayan. Bata-bata ang ating bisita. Ang ganda-ganda. Huwag kang nervousin. Magchichikahan lang tayo. Ayan, Mama Dilings. Ay, hindi. Tia Dilings. Yan, nalilito pa rin ako. Tia Dilings. Okay. So, saan po located itong business niyo, ma'am? Doon po kami sa sentro ng Daragalang, malapit sa Daraga Park and Kalinya ng munisipyo. Kalinya? Yes, Hilera, in front of the RHU po. Ayan, kahilera mismo ng munisipyo. At dahil nakita ko kayo sa Facebook page at natakam ako sa mga litrato na nandun, nung isang araw lang umorder ako sa kanila. So, nasubukan natin ang kanilang mga luto at kakaiba at napakasarap talaga ng siniserve nila na food. Okay, so sa Daraga ito, no? Pang ilang bisita natin to sa Daraga, parang kukonti pa lang ang ating na-interview from Daraga. So, nakakatuwa naman. And thank you at napaunlakan nyo kami. Alam ko very busy kayo.
Yes po. And ang dami-daming bumibili sa inyo. Kita ko sa Facebook and nakakatuwa ang inyong page. So, kailan ninyo binuksan itong Tia Diling's pansita na ito? We opened last May 8 lang po. Kabubukas lang. So, 1 month pa lang po. 1 month. Yes. Ayan. So, ang saya-saya. Diba? Matutulungan natin sila, Ella, na mag-promote ng kanilang business. Marami ang mas makaalam na bukas sa itong ganitong klase ng negosyo. At dyan lamang po ito sa Daraga. So, madaling puntahan, daanan ng jeep, accessible. And if gusto nyo talaga na makatikim ng authentic na merienda na dito sa Albay, ginagawa, yung ating kakaibang pansit dinuguan at kung ano-ano pa, bisitahin nyo po sila dyan sa Daraga. Near Ayan. Daraga Park lang po, ang famous Daraga Park. Okay. So, May, kumusta naman since nagbukas yung business? Ayun, since nag-open po kami, we open kasi every 3 p.m. till 9 p.m. So, ang target po Hanggang talaga gabi. namin. So, hindi lang to merienda, kundi Opo. pwede pang dinner. Actually, nagulat nga kami kasi may mga pumupunta pa rin kahit gabi na. Sila kasi yung iba't ibang shift ata from work. Oo. So, bumibisita pa rin sila kahit 9 p.m. So, ayan, medyo marami rin talagang kumainan po. And dumadayo. Actually, from opening namin, may mga dayo na kami. At Mostly may from mga Legazpi. vloggers na pumupunta Yes, meron talaga na rin naman, po. Diyos ko. Pag pinakinggan mo yung kanilang mga sinasabi, talagang susubukan mo sila. So, yun nga, nakita namin yung isang vlogger na pumunta sa inyo. Nakita ko, pinanood ko. And dun sa video na na-curious na ako, kaya nag-order na din ako online. So, good news, nagdi-deliver po sila. So, habang pinapanood nyo po kami at kayo ay medyo naglalaway-laway na dyan sa nakikita nyo sa screen, pwede po kayo pumunta sa kanilang page sa Facebook para mag-order. Kasi, yun yung ginawa ko nung isang araw lang. And, nakakatuwa. Di na kailangang magpainit. Di na ako kailangan sumakay para pumunta doon kasi nagdi-deliver na po sila. So, ayan, sa mga natatakam na po sa nakikita ninyo, pwede kayong magpa-deliver. Pero mamaya pa yan, di ba? Yes po, 3 p.m. merienda time. 3 p.m. merienda time. Okay. So, napakasimple po ng kanilang menu. Hindi ka na malilito, hindi ka na kailangang mag-isip ng masyado kasi simple lang yung menu nila. Kukunti lang. So, merienda. Ayan. So, ikaw magkwento, ma'am. Ano yung mga nasa menu? Yung nasa menu po namin, so yung pinaka-base natin is yung pansit bato. Yan. Si pansit bato, pwede mo siyang lagyan ng topping like egg, our beef siomai, and our lechong kawali. And sometimes may Chinese kikiam kami, super mabenta niya. So, lahat po yan from scratch. Okay. Pati yung itlog. Okay. Yung lahat po ng topping sa amin, from scratch po yan. The So, kayo siomai, the gumagawa Chinese mismo? kikiam. Yes po. So, pati yung siomai, hindi nyo in-order? Okay. Yes. Everything is homemade. Wow! So, Lahat ay recipe ni Tia Diling. So, I see. yung best seller naman po namin is yung pansit dinuguan. Oo. Yung pansit dinuguan namin is yung Masarap. pinaka-mahirap siyang gawin. Oo. Kasi super, different ng process namin sa paggawa ng pansit dinuguan. Ayun, oo nga. So, maraming nanonood sa atin, hindi lang dito sa Albay, sa buong Bicol, kundi sa buong Pilipinas. At hindi naman masyado tong kilalang pagkain na to na pansit Yes. dinuguan sa buong bansa. So, for sure, naku-curious na sila at nagtataka sa ano ba yung pansit dinuguan na yan? Well. Kung gusto niyo pong malaman, pumunta po kayo dito sa Albay para matikman ninyo kung ano yan. So, Yes. pansit dinuguan ni Tia Diling. So, sino si Tia Diling? Ayan, si Tia Diling po kasi ay ang aking lola. Laking lola po kasi ako. Siyang nagpalaki po sa akin. And lahat ng recipe na yan, sa kanya po din yan galing. I see. Yan yung mga childhood merienda. Up until now, yun pa rin yung ginagawa niya para sa akin. Ano ang full name ni Tia Diling? Magdalena F. Lita. Dati po siyang ancient photographer dito, Modern Art Studio. Narinig ko yan, Modern Art Studio. Yes, opo. So, andyan pa si Lola? Yes, nandiyan pa po. Ayan. Minsan, bumababa siya sa tinda, tapos tinatanong ng mga tao, yan ba si Tia Diling? Sabi ko, opo, siya yan. Ayun, Malakas pa kasi. Ang cute-cute ng picture yung kanilang logo, yung mukha niya, nakakatuwa naman. So, malakas pa. How old na si... 87 na. Ay, wow! Minsan siya po yung nagluluto ng sinapot namin. Uy, malakas pa nga. Ang galing. So, 87 years old na si Tia Diling and recipe niya. So, sino nagmana nung lahat ng recipes? Ikaw? Yes, ako po and yung Oo. tito ko po. I Si see. dating BFP chief
Narciso Lita. Siya din nagluluto minsan. Tulungan kami. Tulungan, okay. So alam mo na yung recipe na perfect mo pinasapasa na. na po. And tinuturo ko na rin sa ibang staff namin. Nakakatuwa. And may smoky flavor yung inyong luto. Yes po. Yan Yun po. yung parang, nung tinikman ko, parang kakaiba mo. May Yan, smoky nakapatagal flavor. ng prep namin. Yung smoke talaga. Oo. Bakit mas preferred nyo yung may smoky flavor ng food? Actually kasi yung dinuguan, kapag plain lang siya walang smoke, medyo nandun pa yung fishy, parang malansa na flavor. Pag in-smoke mo kasi siya, nandun na lalabas yung milky and yung mas parang cream na lasa. Sadya. And the smoke, sadya. Sadya yung pagluto sa kahoy. Kahoy? Tama ba? Ano Hindi. po, yung sa pag-toast namin ng nyog, ang ginagamit din is mga thin na ano din ng nyog, yung pinagamitan din. Coconut din ang parang ginagamit. tinutungan? Pangtutong. Yes. Ayun pala yun. Hindi, akala Na-reveal ko. ang secret. Oo. Akala ko, dahil sa kahoy niluluto, hindi pala. Ni-reveal ang secret. Okay. Pero marami naman gumagawa nun. Yes Kaya po. lang, Sa First time ko households. lang na sa households. Kasi may tinutungang manok, nagluluto din tayo nung gano'n, no? Yung gata na ano. Pero, yun nga yung kakaibang natikman ko na, may smoky flavor. And parang weird siya, pero masarap. Yun pala yun. Ayan, so nakakatuwa. And yun nga, tama ka. Hindi, kasi sensitive ako masyado pag kumakain ako ng dinuguan. Yung parang pag natikman ko na yung langsa ng dugo, ayoko na. So, tama ka dun sa sinabi mo. And, nung dumating sa akin yung delivery, sabi ko, ay, nakakalungkot, wala mo lang suka, wala. Pero nung tinikman ko, hindi mo na pala kailangan ng mga kung ano-ano. Kasi yung dinuguan in itself, kumpleto na, hindi mo na kailangan timplahan. Ang sarap, Yes po. nakakatuwa. Usually kasi sa store, meron talaga kaming suka and chili. Pero napapansin nyo kasi pag dinuguan talagang as is na nila yun. Hindi nila ginagalaw. Oo, hindi nga. Yun, Hindi yung secret kailangan. din kasi namin sa dinuguan. Secret, sinabi ko na. Ano po siya? Yung talagang may pagka-sweet and sour. Oo, tunay. Oo, totoo. Kasi yun nga, parang nung pag-open ko, ay, sana pumunta na lang ako doon. Kasi di ba nakakatuwa yung maglalagay-lagay ka na doon. Yes, ano gusto mo ilagay. So sabi ko, pero okay lang dito, nakainin ko. Nung kinain ko, yung pala yun. Kaya pala wala nang nilalagay na mga suka, kung ano-ano. Kasi timplado na siya. Yes po. Ang sarap-sarap, promise. So, hindi natin ito sasabihin kung hindi natin nasubukan. So, ayan, mag-order kayo mamayang hapon kapag mga palapit ng alas 3 para alas 3 nandyan yung inyong merienda. So, perfect kasi partner talaga ng pansit dinuguan ng sinapot. Yes po. Sa mga nanonood sa atin na hindi taga Bicol. Sinapot po ay maruya dyan sa inyo, sa Maynila, kung saan man. Ito yung saging na nilalagyan ng flour. Tapos, piniprito na napaka-crunchy, crispy. Ayan, partner na partner talaga to ng pansit dinuguan. So, paano pumayag si Tia Adiling na gawin ninyong business yung kanyang recipe? Kasi po ako talaga yung may vision na ilabas sa market. Actually kasi si Tia Adiling po, marami kasi siyang ginagawa sa buhay. Marami siyang may farm po kasi kami sa Kulyat sa taas. Tapos marami siyang products, may mga gulay siya. Mahilig din siya maggulay. Actually po, may canteen kami dati sa Divine High School. Sa likod, greenhouse. Marami pong nakakilala doon. Yung greenhouse po ay kay Tia Adilings and kay Tito. So doon pa lang, ang dami na nilang niluluto. And talagang tumagal sila dahil binabalik-balikan din po. So, Kaso nga restaurant din siya? Yes po, canteen. Malaking canteen po siya. Doon din yung students students and teachers ng Divine. Doon na sila kumakain. And mahabang panahon yung duration ng canteen na yun. Kaso nga lang po, lumipat na si Tia Adiling sa farm life. Kasi she's getting old na. Yes she's po. getting older. Gusto niya yung tahimik, peaceful. Yes. And lately, parang nabobore siya. So, sabi ko, represent natin yung merienda. Open pa yung greenhouse? Hindi na. Hindi na po, kasi lumipat na sila sa farm, sa taas po. Sa So, Korea. totally klinosa nila yun. Yes, farmer naman siya ngayon. So, ikaw yung nakamiss ng food business? Yes po. Kasi pag sanay ka talagang kumikilos at nakikita mo maraming natutuwa sa niluluto mo, mamimiss mo talaga yung ganong feeling. Opo, actually yun nga po. May mga return customers kami, 10 days straight na sila Hanap-hanap kumakain. ka. Yes. No, diba? Ay, ba't kayo nagsara? Magbukas kayo. So, talagang kailangan magbukas ka kasi
yun, nakakaawa naman yung naghahanap ng mga niluluto ninyo. So, kaya ka nag-decide na mag-reopen ng Yes business. po. And yung ano na ngayon, mas special na may certain talagang pansit na yung focus namin. So, plano nyo pa ba na mag-offer pa ng ibang menu? Opo, siguro po soon, kapag talagang stable na yung sa pansit, since 1 month pa lang, we have a lot to learn pa. Yun po yung plan namin. Pag na-master na yung sa pansit, probably mag-open din kami ng other choices pa. Okay. And offerings po. Yung pinaka-pansit nyo ba ay sariling gawa nyo rin? O Galing po siya sa Bato. sa Mismo. Bato talaga? Yes. Okay. Doon pa kayo pumupunta para Opo. mag-ano? May nagbabagsak na po dito from May Bato nagbabagsak. mismo. Okay. So, try nyo rin yung pansit ligaw. Pre naman talaga, palibas taga-ligaw ako. So, try nyo rin po yung pansit ligaw kasi kakaiba din yung pansit namin Opo. doon. May bigay kasi yung contact. Dumadayo kami sa Ligaw Oo. para magpansit negra. O, diba? Ang sarap ng pansit doon. Yes. So, kilala natin yung may-ari ng pansit doon. So, love your own muna tayo. Dito muna sa Albay. Malay mo, diba? Mas umokay. Pero, try mo lang, malay mo. So, marami din kasing iba-ibang klase ng pansit dyan sa Ligaw. Yung Yes. merong fresh, meron yung malapad na, Pansit lapad. oo. So, malay mo, di ba, mas maging masarap yung iyong pansit. Prinamot ka talaga yung pansit sa Ligaw. Syempre, love your own nga tayo. Ayan. So, yun pala yun. Pero, since pansit Bato nga yung tawag nyo, so mas prefer nyo in the meantime na talaga from Bato mismo yung pinaka-pansit. And masarap naman talaga. Yes po. So, hindi naman natin sinasabi hindi masarap yung sa kanila, no? So, ayan, pansit Bato at doon din naman talaga nag-originate yun. Opo. So, nakakatuwa. And, ano yung mga sabi mong nilalagay natin ngayon sa pansit Bato? Egg, siomai na homemade na sarili nyong gawa na beef. And lechong kawali. So, siya beef siomai. So, and lechon kawali. Yes, and Chinese kikiam po, ayan. Yung mga mahilig sa Chinese kikiam. Ayan, Ayan, pwede homemade rin din ba po ako yun. mag-order ng Chinese kikiam? Paborito ko kasi Yes yun. po, hopefully meron na ngayon stock kasi naubos kahapon. Sold out na siya. Kasi nga, ang Magpapadala ka hirap dito maghanap mamaya. ng masarap magluto ng Chinese kikiam Opo. dito. Ang dami ko nakikita pag tinikman mo puro harina. Sa amin po talaga, meat talaga. Meat, Compact saka may meat. kakaiba siyang flavor at amoy. Yes. Opo. Sige. Chat mo ko pag merong available. Yes. Bibili ako. And then, ayun, oo. So, sold out lagi, no? Yan yung overload. Yes po, yan ang pinaka-bestseller namin. Pagdating naman dun sa mga hindi mahilig sa dinuguan, Oo. yung hilig nila ay yan, overload po. Lalo na yung lechong kawali, ang daming reviews niya na super tender pa rin daw. Kahit, di ba kasi po ang lechong kawali or mga crispy, pag gabi na, usually, or pag di na narit, mainit, na siya, makunat na. Pero yung sa amin daw po, super tender pa rin niya. Kaya so talagang yan ang laging ubos. And we had to replenish every... Nagsisi ako na isa lang in-order ko, nabitin ako. Nagbibili talaga ng katakawan. Ayun. So, parang oo nga, nabitin ako sa isa lang kasi ang sarap-sarap Parang tuloy-tuloy yung subo ko hanggang sabi, ay, ubos na. So, masarap siya talaga, guys. So, yan. Hindi ko pa na-try yung Chinese kikiam nila. Pero, sige. Since laging sold out, di masarap nga. Ayun. So, yung soup, ganun din. Meron din smoky flavor na, kakaiba na masarap. Ayan. So, sabihin nyo po sa kanila kung paano mag-order. Ayan. For orders po, sa Tia De Ling's page lang po kayo magme-message and we will be responding. And yung riders kasi namin ay in-house lang din, personal riders namin. Hindi pa kami nakikipag-partner sa mga food delivery services. Kasi minamaster din muna namin yung operation sa loob ng kitchen. So, DIY pa lang yung delivery. Pero marami na po talaga nagpapadeliver. Nakaabot na kami ng Malabog and Rawis. Ayun. So, Wala pag yun na yung naman mga ganon, nararating. since sabi nga natin, pinopromote natin dito, love your own, diba? Albay muna. May na-interview na po kami dito na delivery service, si Bicol Express. Sila ay taga Ginubatan, and very affordable naman yung service nila. And nakakatuwa naman talaga. So, hindi naman complicated yung partnership with them So, kung gusto mong itry, Yes, po. oo. Kasi parang cheap lang yung, syempre kami, ng mga consumers, the cheaper the delivery fee, the better. So parang mababa lang ang rate ng singil ni Bicol Express. So mamaya bibigay din namin sa iyo yung contact ni sige ma'am. po. Kasi na-interview na natin yan sila dito. And nakakatuwa din yung pagpapatakbo nila ng business. And
at least dito yun talaga sa Albay born business yung Bicol Express, di ba? So, ayan, promote na rin natin since nabanggit natin yung delivery. And ayun. So, 3 to 9. Opo, 3 to 9 p.m. Ilan ang staff na meron kayo, ma'am? For now po, meron kaming 3 to 4. Depende kasi yan eh. Sa kitchen po, basta may moving ako 3. Self-service ba yung inyong? Opo. Pagdating lang naman sa utensils. Pero yung serving ng food, you have to get it sa counter. And ako yung usually nasa counter. Ayun. Every day, ako nasa counter. Gusto ko kasi nag-entertain ng customer. Napaka-charming naman kasi talaga ni Mamo. Tingnan mo. Kaya kita mo sa kanya na nasa puso ang customer service at tinatawag. Yes. Customer service and entertainment services. Oh, may entertainment. Baka nakanta pa to si Mama bang nagsiserve. Ay, sorry po. Yes po, actually. Ayan. So, syempre, number 1 yun, ano? Kapag tayo ay nagnegosyo, customer service ang number 1. Yes. Kailangan laging happy ang ating mga customers sa mga binibigay nating serbisyo. Minsan pag nade-delay yung, halimbawa na-delay ng 7 to 10 minutes, nagbibigay ako ng libreng siomai. Ganon. Wow! Sorry po for waiting. In fairness talaga ha, kasi ikwento na rin natin, no? So, naniniwala ako dun sa sinasabi mong you provide good customer service. Kasi nga, siguro sa dami din ng orders ninyo and delivery nga yung ginawa ko, nakalimutan yung siomai. So, yung siomai. Tapos nag-chat ako sa kanila, automatic binalik sa akin sa GCash yung naibayad ko. So, ang galing, ang bilis ng pag-resolve din yun ng mga customer concerns. Apa. Kasi yung iba parang minuto pa antayin mo. So, talaga siya na nag-offer, ay ma'am, sorry po. Sorry talaga, mega-explain siya talaga. Siomai lang naman yun, 2 piraso. Pero nakakatawa kasi mega-explain to si ma'am na ganito, ganyan, and i-Gcash ko na lang po sa inyo. And talaga, di na siya nag-aantay na umuupa ako. Sinenda niya, ayun na agad. Nakakatuwa naman yung ganon. So, gaano ka-importante sa sa tingin mo bilang isang negosyante yung napapahappy mo yung customers? Yan ang number 1 ko pong goal talaga nung pag-open ko, food quality, tapos yung retention ng customer. Kasi kapag may relationship ka talaga sa customers, babalik at babalik talaga sila. Kaya yung iba doon na customers, natandaan ko na yung mukha and friends na kami. Ayun. Kasi may iba doon na kumakain 15 days straight na sila. Ay, grabe! Grabe na. Every open ko, nandyan na sila. And syempre, kapag may relationship ka with them, may hatak pa rin yan. Everyday, ma-mindset na nila, we have to eat there. Kailangan natin magmerienda doon. And minsan, grupo pa sila. So, pag sa building kasi ng relationship, basis niyan kasi yung food mismo, kung masarap ba. And pangalawa lang ako, yung customer service. Pero minsan kasi nangunguna, kapag may relationship ka na with your customer, isipin niya, punta natin si, nabili tayo doon. Parang ganun po. So, may retention. Kaya importante yung good customer service. Kasi pag pumunta ka sa isang business establishment, lalo na food service, ang kailangan, yung feeling. Yes, experience. Paglabas mo, yung total experience, paglabas mo, nakangiti ka, happy ka. Hindi lang dahil nasarapan ka dun sa pagkain, kundi yung serbisyong nakuha mo yung nakakatawa. And si Mama entertainer. So talagang feeling ko, pag lumalabas ng establishment niya yung mga tao, dahil sa mo yata tawag dito, Biba ka ba? O, tapos chika mo sila yung ganyan. So, natutuwa sila sa'yo, and isa yun sa mga binabalik-balikan nila. Yung makita yata yung ngiti mo, yung nakipagbiruan ka, yung mga ganyan. And yun personalized, no? Yung pag nakikilala mo na sila. Yes po. Nagiging... Sabi sila, the usual, dati lang. Kasi pag may gano'n na feeling parang sa Starbucks. Mention. Tama, parang, mention diba? name. Yes. Diba? May impact yun May impact. Oo. Hi, Mami Dikay. Thank you for watching. Jobber, thank you for watching. Jason, and Miss Franz, and Germs watching. Ayan, nanonood sila sa atin. Nakakatuwa. So, sa mga naka-experience na ng Ma'am Candice, hi! Sa mga naka-experience na ng masarap na pagkain dyan sa Tia Diling, pwede kayo mag-comment dyan ng ma-mention naman namin. So, kung ano yung naging experience ninyo. So, meron ka na bang na-experience naman na hindi masyadong natuwa? Hindi masyadong natuwa. Oo, tapos nagreklamo ng konti. Kasi syempre, hindi naman natin meron kumain na. Last time, sabi niya, maalat. Sabi ko nila, tinikman ko. Sabi niya, maalat na. Tapos binalik niya sa akin. Pagbalik niya sa akin, wala na yung mga karne. Sabi ko, sir, talaga ba maalat po? Kasi
talagang yung timpla kasi namin, usually di ba po sa mga karinderya and other eatery, mga mild lang yung timpla. Sa amin kasi talagang full, para hindi ka na magtitimpla. Yung it is, Hindi serve. mo nalalagyan toyo. Yes. So, binalik niya sa amin, sabi ko sa kusinero ko, ano daw, maalat? Tikman natin. So, tikman namin. Okay naman. Hindi ko na siya kinontest kasi customer will always be right. So, pinalit ako ng bago naman ulit na full. Same lang yung sinerve ko. Tapos, hindi na siya nagreklamo. Pero nawawala talaga yung karne nung binalik. Hindi na kaya Ibig mo sabihin, nung sinerve mo ulit, linagyan mo ulit ng karne? And bago na lahat po. Pati yung pansit. Grabe. Yes. Hindi na kami nagreklamo. Sabi ko, very sorry sir kung maalat. Ito, pagbibiyan po namin kayo ng bago. Nawawala yung karne. Yes. So, grabe ka, no? Kung ako yun, babalik ko yung wala na rin karne. Pero ikaw, may karne pa din. Nilagyan ko ulit ng bago. Oo. Ay, naku, baka mamaya igayahin ng iba. Huwag kayo nun, ha? Baka mamaya magreklamo, tapos laging nawawala ang karne kasi nire-refill pala ni Ma'am. Naku, huwag ganun. Love natin sila kasi striving sila. Thriving business. So, bagong bukas pa lang. So, huwag tayong ganun, no? Na hingi ng hingi para lang makalibre at makapanglamang. Huwag ganun. Okay. So, ayan. Pero important din sa inyo yung sinasabi ngang complaints. Yes po. Okay. So, pinipersonal nyo rin yon kapag may yes mga po. ganyan. Kasi you can never please everyone, lalo na sa food kasi iba-iba ang taste buds ng mga tao. So, yun yung pinaka-challenge talaga. Iba-ibang panlasa, iba-ibang kinalakihan. Halimbawa, sa household nitong isang tao ay hindi masyadong mapanlasa yung mga nagluluto sa bahay nila. So, iba talaga magiging perspective nila sa luto namin. I see. Yun. So, we take naman it as a room for improvement. Halimbawa, sinabi nila, too soft yung banana. Yung iba naman, gusto nila crispy. Yung iba, too soft. So, ayun. Parang meet in the middle na lang. Ganun po yung ginagawa natin. Ayan. So, ang galing. So, ngayon, enjoy natin yung kanilang mga iba-ibang pansit, no? Iba-ibang toppings sa pansit. Pero yung overload nila, the best, wala ka nang hanapin. And then, pansit dinuguan nga. So, sabi mo, kakaiba, ano yung meron yung inyong dinuguan na wala dun sa iba? Tsaka, ano yung difference ng pag sinerve mo yung dinuguan na plain lang na pang-ulam, tsaka yung dinuguan na nilalagay sa pansit? Yun. Yung difference po namin kasi sa iba, actually, galing na rin to sa customer na yung sa amin kasi puro laman talaga siya. Wala kaming hinahalong verdura. Yung parang gano'n. Hindi po kami naghalo ng banana, ng ano pa yung mga usual nilang hinahalo. Yung mga gulay-gulay, hindi po kami naghahalo nun sa dinuguan namin. Talagang pure meat po kami. And very affordable siya for pure meat. Oo nga. Di ba? 45 pesos lang, meron ka ng masarap na pansit dinuguan. Actually, 49 pala siya. 49 Lumang na. KB pala yung naset. Okay. Pero 49 lang po siya. 49 na siya. Siyempre, Pure lahat meat. naman nagmamahal. Yes Ang po. cute-cute na mukha ni Tia Diling. Parang sarap kurit-kuritin ng pisngi ni Tia Diling. Ayan. So, yung mukha pala ni Tia Diling, cute-cute na Parang, wow! Masarap magluto ito si Tia. Kaya pupunta-puntahan natin. So, open area lang siya, no? Parang nasa loob po kami nung, parang siya, food court ang style. Parang food court. Katabi po namin ang lugawan ni Myrnel po ba yun? Tapos malapit din kami kay Buko Frio. Malapit din kami sa mga tindahan ng chickens, fried chickens. Ayan. So, magkano po ang iyong naging puhunan? For starters, siguro naglalaro kami ng 70 to 90. 70 to 90. Kasama na po yung building materials and syempre yung permits natin and yung starting. Ayan, binanggit mo ang permits. So, bakit ka kumuha ng permit? Importante po kasi talaga yung permit. Since katabi lang namin yung munisipyo, and yung customers ko mga taga-munisipyo din. Ay, oo, lagot ka. So, yun talaga ang nilakad kong unang-una. Ayan, oo. So, para walang kaba. Yes, para walang kaba. And of course, yung sa sanitary po mahalaga since food talaga. Oo. Kailangan mag-comply. Mag-comply. So, nakakatuwa ka. Isa kang negosyante na magaling kasi niregister mo yung business, sumunod ka sa mga pulisiya at sa batas mo natin. Kaya, hindi ka kabado. And yung mga kakain din sa'yo, sigurado silang malinis ang siniserve o kakainin nila kasi nga may sanitary permit to operate. Yes po. Yun. So, plus factor yun na malinis. How do you make sure na sanitized and malinis yung ating kitchen?
Every night po, deep clean kami and magaling din talaga yung mga staff ko. Talagang minimake sure nila na everything, talagang pag tapos na yung day, yung food na hindi na pwede for tomorrow, talagang eject yan lahat. Hindi kami nagre-repeat. Yung sabaw namin, ang ginagamit talaga namin is drinking water. Yun ang importante. Since pag nagsasabaw, hindi pwedeng kinuha walang sa gripo. Dapat yung talagang potable water ang ginagamit namin. Ang galing. Oo. Kasi yung iba, sasabihin naman nila, lulutuin naman yan, wala namang bacteria, pwede ito sa gripo. So kayo hindi pala. Opo. Talagang tinatsagaan namin na magdala ng clean water para sa sabaw and iba pa yung sa pag-wash. Oo, kasi pwedeng malinis yung sabaw mo, pero contaminated naman yung utensils mo, ganun rin naman yun. Ay, very good sila. So, 3 staff, less than 100,000 nakapag-open ka. Nakasama na ba dun yung kitchen utensils? Yes po, kasama na rin po. Yung ingredients? Pero yung gamit ko kasing caldera and kawali, yung kay Tia Delings yun. Sa kanya na yun. Kay Mama yun ng mga malalaki naming caldera. Kawa at ano? Yes. Oo. So, wala yun, hindi yun kasama. Yung construction nung iyong... Yes, yung construction po. Kasama na yun doon? Yes, yung pati yung materials kasama rin. So less than 100, kapag magaling ka magluto, may talent ka, at talagang confident ka na masarap ang ibibenta mo, less than 100, makakapag-open ka na ng business. Yes po. Ayun. So, may nagbukas. Kakabukas na talaga. So, wala pang 1 month ba? Apo. Sa 8 pa lang po kami magwa 1 month. Ang galing ng marketing nyo. Kasi wala pa kayong 1 month. O parang ako, nakita ko na yung posting nyo. Ang laking tulong talaga din ni Facebook sa mga negosyante, sa marketing. So, less than a month, ako, nalaman ko na yung tungkol sa business. And, ano pa yung ibang mga marketing strategies sa ginagawa mo? Kami po kasi nung partner ko. Hi, Sir Darwin. Ayan. Sige po. Sorry. Si Carl, partner ko po siya. Pareho talaga kaming marketers. Ako po kasi, before ako nag-venture full-time kay Tia Delings, marketing officer ako ng biggest retail mall in the Philippines. So, marketing officer ako before ako nag-venture dito. And yung partner ko naman ay marketing specialist din. So, yun talaga ang namin, kumbaga, forte. Ang galing. Social media marketing. And yung staff din kasi namin ay mga bagets. So, hindi kami nahirapan gumawa ng mga kalokohan. Kasi ngayon yung marketing strategy sa social media is, hindi na siya, more on less serious content na siya. So, more on kalokohan. Actually, meron kaming reel na ginawa na umabot ng 70,000 views as of now. Yung simpleng pagwalis-walis lang. Basta may siya, makukulit na content. Ang kulit nga ng mga content, tsaka kinukunan nyo yung paano nagiging game yung mga kumakain doon na magpakawa ng video. Kasi may nakita ko ganun yung mga kumakain, tapos video-videohan nyo, tapos enjoy naman silang kinukunan sila ng video. Yes, actually tinatanong namin sa customer, gusto mo ma-feature? Minsan kakilala lang namin Gusto mo bang ma-feature? Tulungan mo kaming maging funny sa Facebook. So, yun, agree naman sila. Sabi na, sige, gamitin nyo na ako for promo. Tapos, minsan, binibigyan ko na lang ng ito, libreng, siomay. Yes, very makulit po yung content sa amin. And we always post every day. Kailangan mo kasi maging visible po sa social media. Kasi, lalo na din sa location namin na medyo loob kami. So, kailangan, habang di pa kami sikat dun sa local area, binibuild muna namin. Kaya puro dayo po yung dumadayo sa amin. Kasi nakakatulong din yung kasi vloggers. Kasi nakikita po nila sa Facebook. Ano yan? Ha? Oo, yan. Nakita ko yan. Yung parang may amlodipin. Tawan-tawa talaga ako nung nakita ko. Yung sabi niyong bagong add-on sa inyong yes po. Sa inyong menu, yung amlodipin, tawa ko ng tawa. Kasi nga naman sabi ko, di ba, high blood ako, pero gusto ko yung pansit dinuguan. Yes, so, may amlodipin. May amlodipin na nakasama. Kasi kung makarami ka nga naman, dahil mabibitin ka sa isa, o di may amlodipin na doon. Yes, so, nakakatuwa yung mga naiisip nyo, yung mga marketing pakulo na yan, So, iba rin na yung influensya ng mga kabataan, sa marketing strategies natin. Saka kayo, bata pa kasi itong kasama natin ngayon dito. Siya ba yung iyong partner? Yes po, siya po. Ayan, hello sir. So, nakakatuwa na meron kang katulong. Opo. Ano pa yung mga plano ninyong gawin sa Tia Delings? Ang mga plans po namin sana talaga is expansion. Magkaroon ngayon ng branch sa... Actually, may friends kasi ako from Sorsogon, marami.
So sinasabi nila, wala kasi talaga niyan sa Sorsogon. Ay, tumira po ako sa Sorsogon for a year bago ako mag-open ito. Kasi doon po ako na-destino sa work. Tapos wala pa talagang yun, pansit culture, yes. Hindi pa sila masyadong kasi seafood si Sorsogon talagang the best sa seafoods. Ayan. Yung mga friends ko from Sorsogon, nag-request sila, sana may Sorsogon branch na. Kasi wala nga yan dito. Ayan yung nanonood si Miss Lizette. Naku-curious yan si Miss Lizette kung ano yung pansit dinuguan. Punta kayo dito sa Albay nang malaman ninyo kung ano yung pinag-uusapan namin. So, ayan. So, grabe, no? Oo nga, sa Sorsogon parang hindi pa siya masyadong popular. And siguro kahit dalhin mo tong negosyong to sa Maynila, ipapatok ito kasi doon din konti lang ang mga nagbebenta ng ganito na masarap. Ayan. So, bagong-bago ito sa kanila. So, yung mga nanonood dyan, yung mga nakikinig sa amin ngayon na curious kung anong aming pinag-uusapan at patok na patok dito sa Albay na pansit dinuguan. Naku, sumakay na kayo ng baso, aeroplano, punta kayo dito sa amin sa Albay. So, ayan. Nakakatuwa yung iyong napiling negosyo kasi kakaiba siya and nakaka-curious siya. So, sa mga nanonood sa atin, kung yung mga mahilig mag-explore ng food, di ba? Yung mga vloggers niya nanonood, di mapapapunta natin yan dito sa Albay dahil lang sa pansit dinuguan. And hindi tayo mapapahiya kasi masarap talaga yung kanilang luto. Okay. So, meron din ba kayong mga parang sinasabing promos, discounts? May mga pakulo ba kayo dyan sa inyo? Noong opening po namin, nagkaroon kami ng buy one, take one. So, planning kami siguro sa aming 1 month. Sa pag 1 month ng aming store. Baka magkaroon din po kami ng promo. Pero kasi sinasabi din ng ibang customer, wag ka na mag-promo, masyado nang mura yung dami ko na nga nalilibre. Pero nag-honor po kami ng senior and PWD discount. Wow! Kahit mura na, may ganun yes po, pa. nag-honor po kami. Mag-ask lang po ang senior and yung sa PWD. Actually, may mga na-encounter na rin po kami. Nag-honor po kami. Oh, grabe. Ang saya-saya. So, ang dami nanonood sa atin ngayon. Hi, Janet. Thank you for watching. So, sa mga nanonood po sa amin ngayon, ito ay kami mapapanood ninyo dito sa Ledipo Business Hour every Monday and Wednesday, 10 to 11 a.m. So, live po kami lagi. And sa mga may mga negosyo dyan na gusto rin pong makakuha ng tulong sa amin na libre po promotion po, get in touch with us sa Ledipo Albay and tutulungan po namin ma-promote ang business niyo for free. So, wala kami hinihingi. Kahit anong kapalit, ito ay taos-pusong pagtulong po ng Provincial Government of Albay sa pamumuno ng ating mahal na gobernador na si Attorney Edsel Grexagman and of course ang aming opisina dito sa Ledipo office. So, ayan. Pero syempre, sa negosyo hindi naman perfect lahat, di ba? So, ngayon na starting pa lang yung business mo, ano yung mga na-encounter mo na mga trials, difficulties, and challenges? Yung challenges po namin, number 1 sa supply. Kasi yung dinuguan, sabi nga nila, meron lang yan pag piyesta eh. Sa amin, araw-araw ay dinuguan. So yung supply naman ng blood ice yung pinakamahirap. Kung wala ka kasing kapit sa loob ng karnehan, sa mga wet market, mahirap talaga pong kumuha ng dugo. Buti na lang, mayroon akong angel sa wet market ng Daraga. I see. Okay. Oo nga naman. Kasi yung baboy, di ba? Unang-una, nung mga first days po namin, talagang kailangan mong pumunta at humanap ng dugo talaga sa loob ng wet market. Minsan kasi pag pag mga past ng hapon, wala na siya. So you have to get it may at contact early morning. dapat, may supplier ka na. Pero for now naman po, okay na yung stable na yung supply namin ng blood. Ayan. Tapos yung challenges naman namin, pagdating sa tao, ayan. Kasi nung una kasi hindi pa, ayan, shout out pala muna kay Stephen Lita. Pa-shout out sa July vlog din ako dyan sa Tia Dining. Sige po, basta po may 1,000 followers. So, kailangan may 1,000 followers para pwede mag-vlog. Hi Mike, thank you for watching. Ayan, so i-shout out natin yung mga nanonood sa atin. Nakakatuwa naman. So oo nga, pati vlogger. So malaki din ang tulong ng vloggers. Opo, malaki rin po ang tulong. So aside from dun sa supply, ano pa yung mga na-encounter mo? Actually sa weather din po parang kasi nakadepende sa weather ang hahanapin ng tao. Tapos yung naalala ko nung unang bagyo, may pumasok po sa ating bagyo, di ba? Akala ko po nun walang pupunta, pero doble yung tao nung may bagyo. Kasi masarap lumigop ng mainit kapag
At nakita ko may Unli Sabaw kayo. Yes, Unli Sabaw po actually. Lahat ng sabaw offerings namin. Grabe. Pera yung dinuguan, syempre. Opo. Oo. Marami naghahanap ng Unli dinuguan kaso hindi pa kaya. Di pa Share kaya. kasi dami nang uubusan. Kasi yung supply nga ng blood. Yes po. Malay mo, di ba? Pwede na rin in the future. Pero ngayon, ano muna, share muna tayo para matikman yun muna, okay na yun. Ayan. May days kasi na ubos na yung dinuguan by 7 p.m. May days naman na nagsistretch siya hanggang closing meron pa. So, swertihan din. Pero, constant naman kami sa pagluto ng maraming supply. Natansya na naman din namin kung ilang persons yung nag-order every day. So, ang importante na sinabi mo kanina ay hindi kayo nag-iinit. Yes So, po. fresh na fresh every day ang siniserve ninyo na food. Pag end of the day, yung mga hindi na pwede, everything must go. Kasi mahirap na mag-serve ng contaminated food. Yes. Ayan, Diyos ko, isang mali mo lang dyan, sorry na. So, yun ang pinag-iingatan mo din, yung food contamination, which is very important sa mga owners ng food business. So, ayan. Ano pa yung mga na-encounter mo na challenges ngayon, aside from that? Challenges, meron pa po. Yung physical na pagod, nandun na talaga siya. Pag food business iba, kasi may business din po akong hair colors, yun medyo mas, mas chill siya. Oo. So, kasi kailangan mo lang anong stock dun, pick and go ka lang, okay na. Pero dito kasi sa food, maraming areas yung kailangan mong i-master. Yung taste, yung customer service, yung opening hours mo, kailangan consistent ka rin. Kasi pag di ka consistent, mapapagod din yung tao kakahabol So, yun po ang mga challenges namin. Actually, everyday po ay may challenge. Kinakabahan din ako everyday kung may kakain pa ba. Lagi akong may anxiety sa ganyan. Kasi pwede sa day na to, talagang batok-batok ka. And the next. Pero so far, hindi naman kami na zero. Lagi kaming may tao. I see. Hi, Toti. Thank you for watching. So, ano naman ang masasabi mo na paghahandang ginagawa mo dun sa mga panahon na medyo mahina yung business? Ano lang po, ang minamindset ko lang, same lang, malakas or mahina, same mindset, same customer service, same mood, dapat lagi pa ring up ang cheerful. Yung energy, yes, mababa man o mataas. Ang benta, kailangan consistent. Consistency po talaga ang Consistency secret. is the key Yes. sa business. Okay. Sa mga nanonood sa atin ngayon, anong maipapayo mo sa kanila? Bilang isang napakabata mo ring entrepreneur, pero marami ka na natutunan. So, kung hihingan kita ng payo sa mga kabataan dyan na na yung oras nila ay sinasayang sa mga hindi naman makabuluhang bagay, why not start your own business? Yes. So, ano yung pwede mong ibigay na tips sa kanila? Pinaka lesson learned and tip na pwede kong ma-share is do it while you still can. Kasi ako nagsimula ako mag-business po, high school. Mahilig talaga akong magbenta ng kung ano-ano. Kailangan mo siyang i-explore as young as you are kasi pag tumanda ka na, mas focus ka na sa, mas chill na life. Pero while in your 20s, talagang kailangan moving. Gawin mo na yung pwede mong gawin. Kasi, galing po ako sa employment for a year. Naging learnings, very corporate siya, naging learnings ko. Kaso, doon ko na-realize na hindi ko kaya mabuhay sa nakakulong sa 9 to... with all due respect naman sa ating mga employees, talagang sila ang bumubuhay ng ating ekonomiya din. Pero ako personally kasi, mas gusto ko yung may freedom ka sa oras mo Pwedeng magising ka ng 7 a.m. and you'll end your day at 12 midnight, parang ganun. Do it while you still can. Kasi may energy ka pa at may age po. Kayang-kaya pa nating, magbanat ng buto. Kasi pagdating ng mga 30s to 40s, medyo kailangan ng chill na lang. Ngayon, nabata ka pa, explore mo. Kung para sa'yo talaga ang business, lalabas yan naturally. Pwede ka magsimula sa maliit. Halimbawa, magbenta ka lang muna ng resell. Kasi nagsimula lang din po ako sa resell. Kaso, pagdating ng panahon yung creative juice mo, kailangan mo siyang ilabas. So, gagawa ka na rin ng sarili mo. Tama. So, magsimula ka sa resell, aralin mo kung paano. Tapos pag marunong ka pala, doon mo kasi malalaman kaya ko palang magbenta. Kaya ko palang kumonek sa tao. Meron po kasi akong malakas na sa tao, connection. Parang pag po ako sa tao, malapit. Mo kasi. Yes. So yun po yung lesson na habang early pa, gawin mo na ngayon kasi yung mga potentials na sayang ka, kung malalaman mo palang maximize. Yes, kung kaya mo pala,
kung meron ka naman palang ilang thousand in your account, go na. Huwag kang matakot. Kasi noong una takot din ako eh. Before I left my corporate, pinag-isipan ko. Actually, after my resignation, 3 days later, nagpatayo na. Pinatayo ko na yung pwesto. Okay. So, walang preno-preno. So, if you have available resources, lalo yung mga kabataan, and you're still young, tama siya. Kasi, when you reach a certain age, parang sa mga age namin, ay Russell, Rosella, yung mga age namin, parang ayaw na namin masyado na stress, ayaw na namin ng masyadong nakikipag-compete, parang chill-chill na lang kami, relax na lang kami. So, yung mga kagaya mo, mga kabataan dyan na nanonood sa atin, no? So, tama siya. Use all your potentials, yung mga skills na meron ka. Kung meron ka creative juices dyan, ilabas mo na yan kasi kailan mo pagagamitin yan ngayon na. And kung may resources ka naman, let's say, sabi nga niya, may konting pera ka, few thousand, start your own business na. And magpa-mentor ka na lang sa mga galing na, di ba? Ikaw ba'y may mentor ka din? Yes, marami po. Actually, marami akong friends. Pwede ba sila i-shout? Yeah, yes. This is actually your chance to thank all the people who helped and supported you nung nag-ano ka ng business. Sina Carlina's Flower Shop, sina Ate Jem. Ay! Kilala namin yun. Na-interview na namin yun dito. Opo, sina Kuya Pao ng 5 to 8. Ayan, nag-advise din sa amin sina Kuya Pao. Okay. Sino pa ba? Si Bounce Back. Ayan, si partner ko, may business po talaga siya. And siya yung tumutulong sa akin from operations to marketing. Clothing yung business niya po. I see. And marami na siyang natulong sa akin. He's a graphic artist. So, kaya ang ganda ng visuals namin sa page. Kasi wala akong problema. I don't have to pay for an artist. Ala, hindi nag-pay. Di i-shout out na rin natin I-shout out po natin si Card. Siya po ang, kasi siya, marketing strategist. May business din siya. And marami siyang ginagawa po. Sige, next natin interviewin ito si malaking asset po siya sa Chat Dealings. Sino po yung think natin? Yung mga karnihan po sa Daraga. Yan, sige na, banggitin mo na salamat po sa blood. Blood donation. Fresh blood. Yan, bagong katay. And parents, ayan, sa Vasquez family. Yan, sila po ang nagbigay sa akin ng panimulang freezer. Wala pong fresh na goods kung walang freezer. Totoo. And ayan, sige, sa mga kapitbahay ko pa po, si Buko Frio. Si Buko Frio. Kasi actually, nagsabi po sa akin si Buko Frio na mula nung nagbukas kami, lumakas na ulit sila. Tama, kasi after dun sa inyo, mag-shake sila. Pag-wash out ng shared food traffic. And yung lugawan din dyan sa Daraga po, yung super laki, 24 hours silang open. Katabi lang po namin. Ayan. So, ang swerte ng mga taga-Daraga, lapit-lapit sa inyo ng kainan ni. Tsaka yung mga may planong magbakasyon dito sa Albay, sa Bicol, puntahan nyo na si Tia Diling. Ayan. Okay. So, ayan. Siyempre, important yung mga mentors, yung mga magtatanong ka sa mga mas nakakaalam, mas may experience. And ikaw mas swerte ka dahil si Tia Diling ay sabi mo nga, matagal nang may business. So, minana mo na yung mga recipes, minana mo na yung mga utensils, yung mga lahat-lahat. So, ang gagawin mo na lang talaga is pagigihan. And nakita ko sa'yo na nandun yung passion mo sa ginagawa mo, andun yung customer service na tinatawag, yung magiging mabait sa mga tao, na dalawang importanteng bagay sa pagninegosyo ng food business, no? Yung tratable ka na sinasabi sa mga kumakain, and you serve delicious food. Ayan. So sige, promote mo na ng todo ang Tia Diling's Pansitan sa mga audience natin. Go ahead po. Ayan. So, si Tia Diling's Pansitan po ay nasa Facebook. I-search nyo na lang po, Tia Diling's Pansitan. And we are open po every day, except Sunday. Kailangan magpahinga. 3 to 9 p.m. po. And yung mga nagre-request ng extended hours, soon po yan kapag talagang na-master na namin ang movement sa kusina and yung operations, probably will be opening for longer hours na po and might be serving more selection. Ayan, si Ate DJ is also watching. Proud of Tia Diling. So, yan po, si Ate DJ aming suki ng bananas. Ayan. Bananas and dinuguan. namin, Miss DJ, kasi ako'y isa mong fan sa mga ginagawa mo. Sana one of these days, ma-interview ka rin po namin dito sa Ladipo Business Hour. And sa mga nanonood dyan sa live ko, you can watch the better and edited version sa Albay PIO
Provincial Information Office ng Albay. Ayan. So, hi Ma'am Shelo. So, thank you so much po for being with us today dito sa Ledipo Business Hour. Pinaunlakan nyo kami kasi alam ko mga ganitong oras nagre-ready na kayo sa kitchen. So, maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa amin. And talaga namang ako, proven and tested ko na masarap yung kanilang siniserve na food dyan sa Tia Diling. So, sa mga taga-Daragat dito sa Albay, puntahan nyo na po sila, bisitahin nyo. And if you don't want to go out kasi scorching po yung init ng araw, you can go to your to their Facebook page for Tia Diling for deliveries. Opo. Pero promote ko pa rin na dine-in kasi yung experience po talaga. Iba yung experience ng dine-in. Yes. Yung medyo pawis-pawis ka, humihigop ka ng sabaw, and masarap talaga yung kung gusto mo ng mga. And yung siniserve na from the kitchen, no? Iba rin talaga. Okay. So, thank you so much for being with us. Thank you, sir, sa pagsama kay ma'am dito. And Sir Richard Bobis, ang aming technical staff ng PIO. Thank you so much, Ella. Thank you. And sino ba nag-invite sa'yo? Si Zach. Mr. Zach po. Ang ating staff dyan sa Ledipo na si Zach Mendoza. Thank you so much. And of course, sa lahat po sa inyo nanonood sa amin lagi dito sa Ledipo Business Hour, magnegosyo tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, and salamat sa panonood. Join us again on Monday for another episode, and memorable po yung ating episode sa Monday kasi 50th episode na po namin yon. So, thank you so much sa pagpapaunlak ng time. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood sa amin sa live sa Albay PIO Net TV. Thank you so much. Kita-kita po tayo ulit sa Lunes. God bless po. Enjoy the rest of the week. Bye! Thank you po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.